ay napaka-importante na alam nyo po ang pagdidilig dito. Tignan nyo, habang nagbibideo kami, nakita ko tong, hindi ko alam kung ano to eh. For today's video mga ka-jungle, gusto mo bang malaman kung paano alagaan ng ganitong halaman? Ito po ay Peperomia scandens. So gusto nyo malaman, tapusin nyo ang video na ito. Hello everyone! Welcome again to my YouTube channel and my Facebook page. This is Mark of the Jungle Plants. In today's video of how to take care of plants, so I'm going to share with you how to take care of our Peperomia scandens. So, sa kanyang physical appearance, sa halaman na ito ay napakaganda po. Ito po ay house plant o indoor plant. When we say indoor, pwede po siya sa loob ng ating bahay. And then, pwede naman din po siya sa outdoor, pero dapat may shade para hindi po mainitan masyado ang isang ganitong Peperomia scandens. When it comes to physical appearance, kung makikita nyo sa halaman na ito, ay makapal po ang kanyang dahon. Yan. Then, yung dahon niya po sa gilid ay may mga balahibo. So, yun. Yung mga variety na mga Peperomia scandens is para po siyang succulent type when it comes to their variety. So, succulent type siya, yung succulent na makapal. So, hindi po kinakailangan na palagi itong dinidiligan kasi makapal po ang dahon. So, when it comes to care tips naman sa ating Peperomia scandens is when it comes to sunlight, indirect sunlight. So, medyo shady po ang ating sunlight na dapat ibibigay dito sa halaman na ito dahil nga hindi po niya kayang i-tolerate ang full sun. Masusunog po ang kanyang dahon. Tapos, when it comes to the watering requirements naman, so MMLL, more light, more watering, less light, less watering. Ay napaka-importante na alam niyo po ang pagdidilig dito dahil nga may mga ibang plantita na medyo nag-drop down o na-overwater ang isang halaman na Peperomia scandens. Since isang succulent type na halaman na ito, ay dapat alam nyo kung paano to diligan. So kapag dry ang kanyang soil, doon na kayo magdidilig. Pero kung hindi pa, wag niyo munang diligan. Pero it depends naman when it comes to weather. For example, now, season ngayon ng summer, sobrang init. So, kinakailangan na didiligan po siya para hindi po mag-drop down ang ating mga Peperomia scandens. When it comes to fertilizer naman mga ka-jungle, itong mga Peperomia scandens ko, hindi ko naman siya nilalagyan ng fertilizer or anything na makakapag-grow o makakapagpaganda dito sa ating Peperomia. Tignan nyo naman, hindi perfect ang ating Peperomia. May mga butas-butas kasi nalipat na siya sa outdoor. Maraming mga pest na umaano dito. So, it's okay. Hindi naman tayo perfect sa paghahalaman. Ang ating mga Peperomia, nagsi-self-fertilize sila sa kanilang sarili. For example, malalaglag yung kanilang old leaf dito sa kanilang soil. Yun yung ginagawa nilang fertilizer. Parang yung pagkain nila ay yung kanilang dahon. Parang self-fertilize po ang ginagawa nila. So, kahit hindi na po tayo maglagay ng mga fertilizer dito sa mga Peperomia scandens. Kasi gaganda naman po sila sa kanilang natural habitat. Meron ba kayo nitong mga halaman na ito? I-comment nyo naman mga ka-jungle dahil napakaganda po itong halaman na ito. Very simple pero para siyang plastic tignan. When it comes to pest infestation, or for example, may aatake dito ng mga peste, katulad na nangyayari ngayon. So, hayaan nyo lang po yan. Pwede kayong magputol sa bandang part na ito para hindi maapektuhan ng ilang mga dahon na magaganda. Ito kasi na part na ito, siguro, na-infect na siya ng mga like yung caterpillar, mga ibang pest na umatake dito sa halaman na ito. It's okay, normal lang naman po yan. Madali naman po itong tumubo. Hindi pa ako naka-experience magpabulaklak ng ganitong halaman. Pero sabi nila, bumubulaklak daw yung mga Peperomia scandens. So, papakita ko na lang ang picture dito kung ano ang kanyang bulaklak ng ating Peperomia scandens. Okay, let's talk about the investment. When it comes to investment naman, kapag kayo ay isang plantita at gusto nyong
maging wide or broad yung inyong halaman na maibebenta nyo, mabibusiness nyo, I recommend this plant to the investment when it comes to pagtatanim. Kasi nga, pwede po siyang maparami at pwede po siyang maibenta. Like 50 pesos, 100 pesos, pwede po siya sa business, sa investment. So, huwag kayong manghinayang kung ang tawag nun, bibili kayo ng plants, tapos ganito yung mabibili nyo kasi this one is sold in the market. Tignan nyo, habang nagbibideo kami, nakita ko tong, hindi ko alam kung ano to pero sa waray-waray, teras. Sobrang katito, nandito sa halaman ko. It's normal. Hindi naman to, siguro ito yung kumakain, no? Hindi ko alam kung bakit siya nandito habang nagbibideo tayo. So, bakit po ito pwedeng maging investment? For example, when you go to shopping, tapos nakita mong halaman na ito ay binibenta. Then, yung gusto mong bumili ng ganitong halaman, pero hindi mo alam pala na itong halaman na ito, pag maparami mo pa siya, so ibebenta mo pa siya ng like double price. So that's the investment goals. Kung ibebenta ko po siya, for example, ganitong kalash ng halaman na ito kasi meron akong na-propagate o naparami. So, mga like 180 or like 200. Hindi naman po siya ngayon ganun ka-high price na halaman kasi hindi naman po siya rare plant. May mga iba't ibang klase kasi na mga plants like rare, common. This one is a common plant. When we say common, parang madami na po siya sa market. So, pag marami na ang ganito, or parang common lang po siya na halaman, mas mababa po ang price. Pero okay na kasi pag maparami po yan, for example, 180, 200 pesos pag makaparami kayo. So, mas maganda po yung maibebenta, mas marami po kayong pera na maibabalik. When it comes to saving this plant, for example, siya ay muntik na siyang mamatay or muntik na siyang hindi makakasurvive. For example, maulan masyado. Tapos kasi yung mga ganitong halaman, ayaw nila sobrang maulan kasi na-root rot. Meaning to say na bubulok yung kanyang ugat. Pag mabulok kasi yung kanyang ugat, mamamatay po yung isang halaman. So yung mga Peperomia scandens naman, for example, dito na part na ano na siya, na bulok. Magkakat lang kayo sa panibagong dahon niya or panibagong leaves niya. Kasi ang leaf niya pwedeng i-propagate o pwedeng patubuin through water and soil propagation. Itong halaman kasi na ito ay can propagate leaf propagation. So, pwede po siyang patubuin gamit ang dahon. For example, pag mahulog yung isang dahon or ganito, tutubo yan dito, yung kanyang mga babies, tutubo yan. Yan, ito, pwede natin ma-propagate pa to. So, madali lang. It's very simple. Pag hindi po siya makaligtas yung ating mother plant, meron pa siyang mga babies na mga dahon. So, don't worry about saving this plant kasi it's very thriving or like adaptable po siya sa environment. Alright mga ka-jungle, in today ay mag-propagate po tayo or paano po siya paramihin. Kasi diba, diniscuss natin about investment, so paano siya paramihin or paano natin ma-propagate, maitatanim ng panibagong halaman ang ganitong Peperomia scandens. Mahirap siya bigkasin ha. So dito tayo kukuha sa mga nakuha natin kasi ito sayang naman. So we have two methods of propagating this plant. Meron tayong water propagation, pero ngayon, direct to soil muna tayo. So, sa pagtatanim dito, kukunin nyo lang yung mga dahon. Tapos, ito lang yung tatanim. Galiin na hindi baliktad. Tapos hindi nyo po siya didiligan kasi succulent type po siya. And this one, wag nyo itatap yung dahon kasi di ba kanina sinabi ko sa inyo na pwedeng tumubo ito through leaf. Pwedeng pahiga, pwede din po siya pag ganyan.
So we have two methods. Ito ang leaf propagation. Ito naman po ang stem propagation. So it's very simple. Bukas nyo na ididiligan ito. Kasi pag ganitong halaman pala, may mga dagta. Pag may dagta kasi, pag madiligan siya, mabubulok agad siya sa tubig. So kailangan na hindi muna ma-stack muna siya. So direct to soil, dapat hindi magdilig. Pero kung water propagation, lalagyan nyo lang sa jungle ang ating pag-propagate, how to take care of this plant, our Peperomia scandens. I hope may natutunan kayo in this episode of how to take care of plants. At kung may natutunan man, don't forget to subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page. Maraming salamat sa panonood and I will see you next episode because more plant, less stress!